Hoy, mga kaibigan, at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang doktor na may 15 taong karanasan, at ngayon ay may ibabahagi ako sa inyo na sa totoo lang ay parang napakasimpleng gumana, ngunit ang siyensya at ang mga resulta sa totoong buhay ay hindi may kakaila. Pinag-usapan natin ang tungkol sa mga partikular na langis na maaari mong ipahid sa iyong balat na maaring lubos na mapabuti ang erectile function kahit na ikaw ay nasa iyong 60, 70 o higit pa. Ngayon, bago tayo magsimula, pindutin muna ang subscribe button at i-on ang notifications dahil ang ibabahagi ko ay impormasyong ilan lang na doktor ang pinag-usapan. Magrereseta silang gamot buong araw, ngunit hindi nila sasabihin sa inyo ang tungkol sa mga natural, ligtas, at epektibong paraan na ito na gumagana kasamangang sariling sistema ng inyong katawan. At alam ko, ilan sa inyo ay nag-alinlangan. Iniisip ninyo, paano naman makakulong sa erectile function ang ilang patak lang langis sa aking balat? Manatili kayo sa akin dahil ipapaliwanag ko ang eksaktong mga mekanismo, ipapakita ko sa inyo ang pananaliksik, at bibigyan ko kayo ng maraming pagpipiliang langis na napatunayang gumagana. Hindi ito haka-haka lang. Ito ay lehitimong agham na hindi pinapansin ng karaniwang medisina. Ito ang kailangan ninyong unang maunawaan. Ang inyong balat ay hindi lang isang harang. Ito ay isang napaka-epektibong sistemang paghahatid para sa ilang mga compound. Kapag ipinahid ninyo ang tamang langis sa tamang bahagi ng inyong balat, ang mga kapakipakinabang na compound na iyon ay nasisipsip sa daloy ng dugo at maring makaroon ng epekto sa buong katawan. Ito ay tinatawag na transdermal absorption, at ito rin ang prinsipyo na ginagamit sa mga nicotine patch, hormone replacement patch, at mga patch para sa pananakit na pamilyar dito sa Pilipinas. Ang nga langis na tatalakayin natin ngayon ay naglalaman ng nga compound na nagpapabuti sa daloy ng dugo, sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide, nagbabawas ng pamamaga, nagbabalansa ng nga hormone, at nagpapahusay ng sensitivity ng nerve. Lahat ng masalik na ito ay mahalaga para sa erectile function. At ang kagandahan ng pagpapahid ng nga langis na ito sa inyong balat ay nakakakuha kayo ng manakatarget na epekto ng hindi na kailangang dumaan sa inyong digestive system. Kaya, simulan na natin ang mga partikular na langis, magsisimula sa isa na ikagugulat ng karamihan. Progesterone cream na nagmula sa wild yam. Alam ko ang iniisip ninyo. Hindi ba't ang progesterone ay isang pambabaeng hormone? O at hindi. Ang mga lalaki ay gumagawa rin ng progesterone at mayroon itong mahahalagang papel sa kalusugan ng lalaki. Ngunit narito ang tunay na mahika. Ang progesterone ay isang prekursor sa testosterone. Kayang gawing testosterone ng inyong katawan ang progesterone. Ipinakita nga mga pag-aral na ang topical progesterone ay maring makatulong na balansehin ang ratio nga testosterone sa estrogen sa malalaki. Habang tumatanda ang mga lalaki, bumababa ang testosterone habang tumataas naman ang antas ng estrogen. Ang hormonal imbalance na ito ay malaking kontribusyon sa erectile dysfunction at iba pang mga issue. Sa pamamagitan ng paglalagay ng progesterone sa balat, matutulungan ninyong may balik ang mas balanseng hormone na parang mas bata. Ang pananaliksik dito ay kapani-paniwala. Ang lalaking gumagamit ng topical progesterone cream ay madalas na nagulat ng pagpapabuti sa enerhiya, libido, mood, at erectile function. Ang susi ay ang paggamit ng natural na progesterone cream, hindi mga sintetikong progestin,
na walang parehong epekto. Narito kung paano ito gamitin. Magpahit ng 3 hanggang 5 patak ng natural na progesterone cream sa mga lugar na may manipis na balat kung saan pinakamahusay ang pagsipsip. Magandang lugar ang panloop na braso, panloop na hita, likod ng tuhod, o sa ibabang bahagi ng tiyan. Pagpalit-palitin ang malugar ng aplikasyon upang maiwasan ang saturation ng receptor site sa isang lugar. Gamitin ito 1 beses o 2 beses araw-araw, at karamihan sa malalaki ay nagsisimulang makapansin ng mga pagpapabuti sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa isang langis na may direkta at malakas na epekto sa erectile function. L-arginine oil o cream. Ang L-arginine ay isang amino acid na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan, at ang nitric oxide ay talagang mahalaga para sa erectile function. Ito ang molekula na nagbibigay senya sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy sa ari upang lumikang ang isang erection. Kapag naglagay ka ng L-arginine sa ari, ito ay nasisipsip doon mismo at pinapataas ang production ng nitric oxide kung saan mo ito pinakakailangan. Ipinakita ng pag-aral na ang topical L-arginine ay maaring makabuluhang mapabuti ang erectile function, lalo na kapag isinama sa iba pang mga compound. Makakahanap ka ng L-arginine cream na partikular na ginawa para sa layuning ito, o maaari kang humawa sarili mo sa pamamagitan na pakahalo L-arginine powder sa isang natural na carrier oil tulad na langhas na niyog o aloe vera gel. Ang karaniwang konsentrasyon ay humigit kumulang 5%. Ibig sabihin, 5 gramong L-arginine bawat 100 gramong carrier. Maglagay 3 hanggang 5 patak o isang maliit na halagang cream sa katawan ng arima 30 hanggang 60 minuto bago ang pagtatalik. Imasahe itong mabuti. Maraming kalalakihan ang nakakapansin ngang pinabuting tigas at pagtugon sa loob ng panahong iyon. Para sa patuloy na benepisyo, ang ilang nga lalaki ay naglalagay nito araw-araw, kahit na hindi nagpaplanong makipagtalik, na tumutulong na mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng tissue sa paglipas ng panahon. Pag-usapan natin ngayon ang langis ng peppermint na napakalakas para sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang langis ng peppermint ay naglalaman ng menthol na isang natural na vasodilator. Kapag inilapat sa balat, tinutulungan nito ang mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak, na nagpapahintulot sa mas maraming daloy ng dugo sa lugar. Ngunit higit pa sa pagpapabuti ng sirkulasyon ang ginagawa ng langis ng peppermint. Pinasisigla din nito ang mga nerve ending na maring magpahusay ng sensitivity at kasiyahan para sa mga kalalakihan na nakaranas ng pagkawala ng pakiramdam dahil sa edad, diabetes, o iba pang mga kadahilanan. Maari itong maging partikular na kapaki-pakinabang. Ang susi sa langis ng peppermint ay ang tamang pagdiluto. Ang nga essential oil ay napaka-concentrated at hindi dapat direktang ilapat sa sensitibong balat ng walang dilution. Pagaluin ang 3 patak ng peppermint essential oil sa isang kutsara ng carrier oil. Ang magagandang carrier oil ay kinabibilangan ng langis ng niyog, sweet almond oil, jojoba oil, o grapeseed oil. Ilapat ang diluted na halo na ito sa katawan at base ng ari 1 beses araw-araw. Maari mo itong gawin pagkatapos maligo kapag bukas ang iyong nga pores at mas maganda ang pagsipsip. Imasahe ito ng mabuti sa loob ng ilang minuto. Karamihan sa mga lalaki ay nakakapansin ng isang kaaya-aya, malamig,
at tingling sensation na medyo nakapagpapasigla. Ang tuloy-tuloy na paggamit araw-araw sa loop ang ilang linggo ay may posibilidad na magdulot ang pinakamahusay na mga resulta. Hindi ka lang naghahanap ng agarang epekto bago ang pagtatalik. Bagaman napapansin iyon ng ilang nga lalaki. Ikaw ay talagang nagsisikap na mapabuti ang pinagbabatayan na kalusugan at pagana ng tissue at mga daluyan ng dugo. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa langis ng rosemary na hindi gaanong nabibigyan ng pansin para sa kalusugang sexual, ngunit napaka-epektibo. Ang langis ng rosemary ay naglalaman ng nga compound na sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide, nagpapabuti ng sirkulasyon, at napatunayang nagpapahusay ng pag-andar ng pag-isip at nagbabawas ng stress, lalo na sa mga sitwasyon sa Pilipinas tulad ng stress sa trabaho o trapiko. Ang koneksyon sa pagitan ng rosemary at erectile function ay gumagana sa maraming paraan. Una, pinapabuti nito ang kalusugan at pagiging flexible ng daluyan ng dugo. Ang malusog at flexible na daluyan ng dugo ay maaring lumawak ng mayos bilang tugon sa senyas ng nitric oxide. Pangalawa, ang rosemary ay may nga adaptogenic na katangian na tumutulong sa iyong katawan na pamahalaan ang stress ng mas epektibo. Dahil ang stress at pagkabalisa ay malaking kontribusyon sa erectile dysfunction, anumang bagay na tumutulong na bawasan ang stress ay sumusuporta sa mas mahusay na sexual function. Ang langis ng rosemary ay mayroon ding mga energizing at stimulating properties. Maraming mga lalaki ang nagulat na mas alerto, mas ganado, at mas interesado sa pagtatalik kapag regular silang gumagamit ng rosemary. Ay dilute ang 3 patak ng rosemary, essential oil sa isang kutsarita ng carrier oil. Ilapat ang halo na ito sa iyong ibabang bahagi ng tiyan, panloop na hita, o direkta sa genital area. Maari mo rin itong ilapat sa iyong mga sentido at likod ng lik para sa mga benepisyo sa pagbabawas ng stress at pag-isip. Gamitin ito 1 beses o 2 beses araw-araw para sa pinakamahusay na mga resulta. Hayaan ninyong ikuwento ko ngayon ang tungkol sa langis ng luya ginger oil dahil ito ay isang powerhouse para sa sirkulasyon at kalusugan ng hormon. Ang langis ng luya ay isang mabisang circulatory stimulant. Kapag inilapat sa balat, pinapataas nito ang daloy dugo sa lugar at lumilikhang isang mainit na pakiramdam na maraming nga lalaki ay nakikitang napakasarap at nakakapukaw. Ang luya ay mayroon ding malaking epekto sa produksyon ng testosterone at pangkalahatang balansang hormone. Habang karaniwan nating iniisip ang pagkonsumo ng luya para sa mga benepisyong ito, ang topikal na aplikasyon ay nagpapahintulot din sa pagsipsip ng mga kapakipakinabang na compound na ito. Ipinakita ng pag-aral na ang luya ay nagbabawas ng pamamaga, nagpapabuti ng insulin sensitivity, at sumusuporta sa malusog na antas ng testosterone. Lahat nga salik na ito ay nag-aambak sa mas mahusay na erectile function. Ang ma-warming properties ang luya ay mariring magpahusay ng pagpukaw at ang pangkalahatang karanasan sa pagtatalik. Ang langis ang luya ay medyo matapang, kaya kailangan mong idilute ito ng maayos. Magsimula sa 2 patak, lamang ginger essential oil bawat kutsara ng carrier oil. Mari mong unti-unting dagdagan hanggang 3 patak kung kinakaya mo ito, ngunit magsimula ng konserbatibo. Ilapat ito sa katawan at base ng ari. Imasahe ng mabuti. Ang mainit na pakiramdam ay dapat maging kaaya-aya, ngunit hindi dapat hindi komportable. Kung ito ay masyadong matindi, hugasan ito at gumamit ng mas kaunti sa susunod. Ngayon, pag-usapan natin ang sandalwood oil.
na ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina bilang isang pampasigla at pampahusay ng sexual. Ang modernong pananaliksik ay nagsisimulang patunayan kung ano ang alam na ngang sinaunang manggagamot. Ang sandalwood ay naglalaman ng mga compound na maring magpahusayng pagpukaw, magbawas ng pagkabalisa, at mapabuti ang pangkalahatang karanasan sa sexual. Ang sandalwood ay gumagana sa pamamagitan ng mga epekto nito sa nervous system at brain chemistry. Ang nga aromatic compound sa sandalwood ay may mga nakakakalma ngunit sensual na katangian. Maari silang makatulong na bawasan ang performance anxiety habang sabay-sabay na pinapahusay ang pagnanasa at kasiyahan. Ang kombinasyong ito ay napakahalaga para sa kalusugang sexual. Ang sandalwood oil ay mayroon ding banayad na anti-inflammatory properties at sumusuporta sa malusog na balat. Kapag inilapat sa genital area, maaari nitong mapabuti ang kalusugan ng tissue habang nagbibigay ng nga nakakapukaw na epekto nito. Paghaluin ang 3 patak ng sandalwood essential oil sa isang kutsaritang carrier oil. Ilapat ito sa genital area, ibabang bahagi ng tiyan o panloop na hita. Maraming mag-asawa ang nasisiyahan sa amoy ng sandalwood na maring magpahusay sa intimate na kapaligiran. Gamitin ito 30 hanggang 60 minuto bago ang pagtatalik o ilapat ito araw-araw bilang bahagi ninyong routine. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ngayon ang tungkol sa cinnamon oil, na kamangha-mangha para sa sirkulasyon at kalusugan ng metabolic. Ang cinnamon oil ay isang malakas na vasodilator at nagpapabuti rin ng insulin sensitivity. Dahil ang insulin resistance at diabetes ay malaking kontribusyon sa erectile dysfunction, isang karaniwang issue sa Pilipinas, anumang bagay na nagpapabuti sa insulin sensitivity ay sumusuporta sa mas mahusay na sexual function. Ipinakita rin na ang cinnamon ay nagpapabuti sa antas ng kolesterol at nagbabawas ng pamamaga na parehong mahalaga para sa kalusugan ng vaskular. Ang malusog na mga daluyan ng dugo ay mahalaga para sa erectile function. Ang warming properties ng cinnamon oil ay maring magpahusay ng sensasyon at pagpukaw. Maraming malalaki ang nakakahanap ng amoy nito na medyo nakapagpapasigla at nakakapukaw din. Ang cinnamon oil ay nangangailangan ng maingat na pagdiluti dahil ito ay medyo matapang. Gumamit ng 2 hanggang 3 patak bawat kutsara ng carrier oil. Ilapat sa katawan at base ng ari. Iwasan ang mga pinakasensitibong lugar hanggang sa malaman mo kung paano tumutugon ang iyong balat. Ang mainit na pakiramdam ay dapat maging kaya-aya, hindi nakakapasong. Kung ito ay masyadong matindi, hugasan ito kagad at gumamit ng mas kaunti sa susunod. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na napakalakas. Isang pinahalong langis na pinagsasama-sama ang maraming mekanismo ng pagkilos. Tinatawag ko itong pinahalong langis para sa kalusugan ng pagtayo. At ito ay partikular na idinisenyo upang tugunan ang daloy ng dugo, produksyon ng nitric oxide, balancing ng hormon, at sensitivity ng nerve ng sabay-sabay. Narito ang formula. Kumuha ng 2 kutsara ang carrier oil, mas mabuti kung organic na langis ang niyog o sweet almond oil. Magdagdag ng 3 patangang peppermint oil, 2 patangang ginger oil, 2 patangang rosemary oil, 1 patak ng cinnamon oil, at 2 patangang sandalwood oil. Pagaluin itong mabuti sa isang maliit na madilim na boteng salamin at ialok ng mabuti bago gamitin. Maglagay ng mga 5 hanggang 10 pata ng pinahalong ito sa genital area 1 beses araw-araw. Imasahe ng mabuti sa loob ng ilang minuto. Hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang langis ng yilang-yilang,
na hindi gaanong kilala ngunit napaka-epektibo para sa kalusugang sexual. Ang ilang-ilang na isang bulaklak na sagana dito sa Pilipinas ay tradisyonal na ginagamit bilang pampasigla at iminumungkahingang pananaliksik na mayroon itong tunay na epekto sa pagpukaw, pagbabawas ng stress, at pangkalahatang sexual function. Ang ilang-ilang ay gumagana sa pamamagitan ng nga epekto nito sa nervous system. Mayroon itong parehong nakaka-relax at nakakapukaw na mga katangian na isang mahalagang kombinasyon. Makakatulong ito na bawasan ang pagkabalisa at stress na madalas na nakambak sa mga problema sa pagtayo habang sabay-sabay na pinapahusay ang pagnanasa at sensitivity. Iminumungkahingang ilang pananaliksik na ang ilang-ilang ay maring may banayad na epekto sa balanse ng hormon at maring suportahan ang malusog na antas ng testosterone. Ang ma-aromatic compound nito ay medyo kaya-aya at madalas na nagpapahusay sa intimate na kapaligiran. Paghaluin ang 3 patak ng ilang-ilang essential oil sa isang kutsarita ng carrier oil. Ilapat sa genital area, ibabang bahagi ng tiyan o panloop na hita. Maraming mga lalaki ang gustong ilapat ito mga 1 oras bago ang pagtatalik. Maari rin itong gamitin araw-araw para sa patuloy na mga benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang black seed oil, na kilala rin bilang Nigella sativa oil. Ito ay naiba sa mga essential oil na tinalakay natin dahil maaari mong gamitin ang black seed oil ng direkta ng walang dilution, bagaman ang paghahalo nito sa iba pang malangis ay gumagana rin. Ang black seed oil ay ginamit sa tradisyonal na medisina sa loob ng libu-libong taon at pinatunayan ang modernong pananaliksik ang marami sa mga benepisyo nito para sa kalusugang sexual. Ang black seed oil ay pangunahing gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress, pagsuporta sa kalusugan ng cardiovascular, at pagpapabuti ng balanse ng hormona. Ipinakita ng mga pag-aral na ang black seed oil ay maaaring suportahan ang malusog na antas ng testosterone at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng reproductive. Kapag inilapat sa balat at nasipsip, ang mga kapaki-pakinabang na compound na ito ay maaring makaroon ng parehong lokal at systemic na epekto. Ilapat ang black seed oil nang direkta sa ari 1 beses o 2 beses araw-araw, imasahe ng mabuti. Maari mo itong gamitin ng mag-isa o ihalo sa ilan sa mga essential oil na tinalakay natin kanina upang mapahusay ang maepekto nito. Maraming malalaki ang nakakahanap na ang pagsasamang black seed oil sa ilang patak ng peppermint o rosemary oil ay lumilikang isang partikular na epektibong timpla. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ngayon ang tungkol sa clove oil, ngunit kailangan kong bigyang diin na ito ay nangangailangan ng karagdagang pag-iingat dahil ito ay napakatapang. Ang clove oil ay naglalaman ang eugenol na may parehong banayad na anesthetic properties at malaking epekto sa sirkulasyon. Maari nitong mapahusay ang sensitivity sa daloy dugo habang lumilikhang isang matinding mainit na tingling sensation. Ang susi sa clove oil ay ang maingat na pagdilute at pagsubok muna sa isang maliit na lugar. Magsimula sa 1 patak lamang ng clove essential oil bawat kutsara ng carrier oil. Maglagay ng napakalit na halaga sa isang hindi gaanong sensitibong bahagi ng genital region muna upang makita kung paano tumutugon ang iyong balat. Kung kinakaya mo ito ng maayos, mari mo itong unti-unting ilapat ng mas malawak, ngunit laging maging konserbatibo sa clove oil. Maraming malalaki ang nakakahanap na ang clove oil ay makabuluhang nagpapahusay ng sensasyon at kasiyahan sa panahon ng pagtatalik. Ang tingling warming effect ay maaring maging napaka-nakakapukaw. Gayunpaman,
Kung sa anumang punto ito ay nagiging hindi comfortable, hugasan ito kaagad gamit ang sabon at tubig. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang tamang pamamaraan ng aplikasyon dahil kung paano mo inilalapat ang mga langis na ito ay kasing halaga ng kung aling mga langis ang iyong ginagamit. Hindi ka lang naglalagay ng langis sa iyong balat at umasa sa pinakamahusay. Ang mismong pamamaraan ng masahe ay therapeutic. Kapag minamasahe mo ang ari gamit ang mga langis na ito, mekanikal mong hinihikayat ang daloyng dugo. Inehersisyo mo ang tissue sa paraang nagtataguyod ng kalusugan at pagana. Tinutulungan mong mas epektibong masipsip ang mga kapaki-pakinabang na compound. Narito ang isang mahusay na pamamaraan. Pagkatapos ilapat ang iyong napiling langis o timplang langis, gumamit ng banayad na paggalaw na parang naggagatas mula sa base patungo sa ulo. Huwag humawak ng masyadong mahigpit, ngunit gumamit ng sapat na presyon na nararamdaman mong gumagalaw ang dugo sa tissue. Gawin ito sa loop ng 5 hanggang 10 minuto araw-araw. Mas gustong ilang mga lalaki na gawin ito sa shower o paliguan kung saan ang mainit na tubig ay nagpapahusay ng sirkulasyon at nagbubukas ng mga pores para sa mas mahusay na pagsipsip. Ginagawa naman ito ang iba bilang bahagi ng kanilang routine sa umaga o gabi. Hanapin kung ano ang gumagana para sa iyo at maging consistent. Hayaan ninyong tugunan ko ang ilang mahahalagang pagsasaalang-alang sa kaligtasan. Una, laging idilute ng mayos ang mga essential oil. Ang mga essential oil ay highly concentrated at ang paglalagay na ito na hindi diluted sa sensitibong balat ay maring magdulot ng iritasyon, paso, o kahit na chemical burns. Kapag nag-alinlangan, mas magdilute kaysa sa hindi. Mari mong palaging dagdagan ang konsentrasyon ng paunti-unti kung kinakailangan. Pangalawa, laging gawin muna ang isang patch test. Maglagay maliit na halaga ang iyong diluted na timplang langis sa iyong panloop na braso at maghintay 24 na oras upang makita kung mayroong anumang reaksyon. Kung magkaroon kang pamumula, pangangati, o iritasyon, huwag gamitin ang langis na iyon. Pangatlo, kung makaranas kang anumang pakasunog, matinding iritasyon, o reaksyong alergi, hugasan kaagad ang lugar ng sabon at tubig at itigil ang paggamit ng partikular na langis na iyon. Pangapat, mag-ingat na ang malangis ay maring makasira sa mga latex kondom. Kung gumagamit ka ang kondom, siguraduhin ang anumang langis ay ganap na nasipsip ilang oras bago ang pagtatalik o gumamit ng non-latex kondom. Ngayon, pag-usapan natin ang makatotohanang mga inaasahan at timeline. Ang mga topical oil treatment na ito ay hindi tulad ng mga gamot na parmasyutiko na gumagana sa loob ng 1 oras. Sinusuportahan mo ang pinakbabatayan na kalusugan ng iyong vascular tissue, pinapabuti ang daloy ng dugo, binabalansa ang mahormon, at pinapahusay ang pag-andar ng nerve. Ito ay maproseso na nangangailangan ng oras. Ang ilang malalaki ay nakakapansin ng pinahusay na sensitivity at medyo pinabuting pag-andar sa loob ng unang linggo o 2 ng pare-parehong pang-araw-araw na aplikasyon. Ang mas makabuluhang mga pagpapabuti ay karaniwang nabubuo sa loob ng 4 hanggang 8 linggo. Ang susi ay ang pagiging consistent. Ilapat ang iyong napiling nga langis araw-araw, sundin ang mapamamaraan na inilarawan ko, at bigyan ito ngang oras upang gumana. Ang malalaking nakakakuhang pinakamahusay na resulta ay yaong pinagsasama ang topical oil treatment sa iba pang malusog na gawi sa pamumuhay. Hindi mo maring ipahit lang ang langis sa iyong ari at asahan ang mahimala kung hindi mo inaalagaan ang natitirang bahagingang
iyong kalusugan. Siguraduhin na kumakain kang dieta na sumusuporta sa kalusugan ng cardiovascular, nangangahulugan iyon ng maraming gulay, malusog na taba, sapat na protina, at counting processed foods at asukal. Ang iyong kalusugan sa pagtayo ay direktang konektado sa iyong kalusugan ng cardiovascular. Mag-ehersisyo ng regular, lalo na ang resistance training at cardiovascular exercise. Pinapabuti nga ehersisyo ang daloy ngang dugo, sumusuporta sa malusog na antas ng testosterone, at pinapahusay ang pangkalahatang sigla, lahat ng nga, salik na ito ay nakambag sa mas mahusay na erectile function. Matulog ng 7 hanggang 8 oras na dekalidad na tulog bawat gabi. Ang pagtulog ay kung kailan gumagawa ang iyong katawan ng testosterone at nag-ayos ng tissue. Ang mahinang pagtulog ay sasabotahe sa iyong mga pagsisikap. Pamahalaan ang stress sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, malalim na paghinga, paggugol ngang oras sa kalikasan, o anumang mga pamamaraan na gumagana para sa iyo. Ang talamak na stress ay nagpapatas na cortisol na pumipigil sa testosterone at nakakasagabal sa erectile function. Kung naninigarilyo ka, itigil ito. Ang paninigarilyo ay sumisira sa mga daluyan ng dugo at isa sa mga pinakamasamang bagay na maari mong gawin para sa kalusugan ng pagtayo. Ito ay hindi negosyable kung gusto mo ngang pinakamainam na mga resulta, limitahan ang pag-inom ngalak. Habang ang isang inumin o dalawa ay maring magpababangang inhibitions, ang labis na alak ay nakakasira sa erectile function kaagad at sa paglipas ng panahon, hayaan ninyong magbahagi akong isang lingguhang protokol na nagsasamangang maraming langis para sa maksimum na benepisyo. Sa Lunes, Miyerkules, at Biyernes, gamitin ang pinahalong langis para sa kalusugan ng pagtayo na inilarawan ko kanina. Sa Martes at Huwebes, gumamit ng L-arginine cream o langis. Sa Sabado, gumamit ng progesterone cream. Sa Linggo, bigyan ng pahinga ang iyong balat o gumamit lang ang isang plain na moisturizing carrier oil. Ang rotasyong ito ay nagbibigay komprehensibong suporta sa pamamagitan ng maraming mekanismo habang pinipigilan ang iyong balat na maging oversaturated sa anumang isang compound. Tinutulungan ka rin nitong matukoy kung aling nga langis ang pinaka-epektibo para sa iyo ng paisa-isa. Subaybayan ang iyong resulta sa isang simpleng journal. Itala ang iyong mga antas ng enerhiya, mood, morning erections, kadalian ng pagpukaw, tigas sa panahon ng pagtatalik, at pangkalahatang kasiyahan. Kapag binalikan mo pagkatapos na 2 o 3 buwan, makikita mo ang malinaw na mga pattern at pagpapabuti na maring madaling makaligtaan sa araw-araw. Isaalang-alang ang pagpapasuringang iyong mga antas ng testosterone bago ka magsimula at pagkatapos ng 3 buwan. Nagbibigay ito sa iyo ng objektibong datos upang umakma sa iyong subjektibong karanasan. Hayaan ninyong sagutin ko ang isang karaniwang tanong. Maari mo bang gamitin ang malangis na ito kung umiinom ka ng gamot para sa erectile dysfunction? Sa karamihan ng mga kaso, ito ay mga natural na compound na sumusuporta sa sariling mga function na iyong katawan. Gayunpaman, kung umiinom ka ng anumang gamot, lalo na ang mga gamot sa presyon ng dugo o mga pampanipis ng dugo, kumonsulta muna sa iyong doktor. Ang ilan sa malangis na ito ay maaring makaapekto sa presyon ng dugo at pamumuo ng dugo. Ang layunin para sa maraming malalaki ay sa kalaunan ay bawasan o alisin ang pag-asa sa magagamot na parmasyutiko para sa erectile dysfunction sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang pinakbabatayan na kalusugan.
Ito ay ganap na posible, ngunit dapat itong gawin sa ilalim ng medikal na pangangasiwa, hindi sa pamamagitan lamang ng paghinto sa iyong magamot sa iyong sarili. Isa pang tanong na madalas kong natatanggap, gagana ba ang mga langis na ito para sa matinding erectile dysfunction? Ang sagot ay pinakamahusay silang gumagana para sa banayat hanggang katamtamang erectile dysfunction. Kung mayroon kang matinding erectile dysfunction mula sa malaking pinsala sa vascular, pinsala sa nerve, o iba pang malubhang pinakbabatayan na kondisyon, malamang nakakailanganin mong karagdagang mga interbensyon. Bago tayo magtapos, hayaan ninyong bigyan ko kayo ngang panimulang plano ngang pakilos. Pumili ngang isa o dalawang langis upang magsimula. Para sa karamihan mga lalaki, inirerekomenda kong magsimula sa pinahalong langis para sa kalusugan tayo o sa L-arginine oil. Nagbibigay ang mga ito ngang malawa na suporta at mahusay na tinatanggap ngang karamihan sa mga tao. Kumuha ng mataas na kalidad ng mga essential oil mula sa mga kagalang-galang na kumpanya. Mahalaga ang kalidad. Mahanap nga langis na may label na pure, therapeutic grade at mas mabuti kung organic. Ang mamurang langis ay maring diluted o kontaminado ngang iba pang masangkap. Kumuhang isang mahusay na carrier oil. Ang organic na langis ng niyog, sweet almond oil, o jojoba oil, ay lahat ng mahusay na pagpipilian. Nagbibigay ang maaito ng kanilang sariling benepisyo sa pag-alaga sa balat habang nagsisilbing sasakyan para sa mga essential oil. Magsimula ngayong gabi. Ihalo ang iyong napiling timpla ng langis. Gawin ang isang patch test sa iyong braso. At kung walang reaksyon pagkatapos ng 24 na oras, simulan ang iyong pang-araw-araw na routine ng aplikasyon. Mangako na gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 8 linggo bago magpasya kung ito ay gumagana para sa iyo. Maging matiyaga at magtiwala sa proseso. Ang mga natural na pamamaraan ay nangangailangan ng oras, ngunit ang mga resulta ay madalas na mas napapanatili kaysa sa mga mabilisang solusyon sa parmasyutiko. Dahil talagang pinapabuti mo ang iyong pinakbabatayan na kalusugan sa halip na tinatakpan lamang ang mga sintomas. Kung nakita mong mahalaga ang impormasyong ito, pakipindot ang like button at ibahagi ang video na ito sa sinumang maaring makinabang. Mag-subscribe sa aking channel at iyon ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na nilalaman tungkol sa mga natural na pamamaraan para sa kalusugan at sigla ng mga lalaki. Maraming salamat sa panonood. Ako si Dr. Rowena Bautista at tandaan, ang erectile function ay isang bintana sa iyong pangkalahatang kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-alaga sa iyong cardiovascular system. Pagsuporta sa malusog na antas ng hormone, pagbabawas ng pamamaga, at paggamit ng nakatarget na topical treatment na ito, hindi mo lang pinapabuti ang iyong performance sa kwarto. Namumuhunan ka sa iyong pangmatagalang kalusugan at kalidad ng buhay.